Okay, so on the previous, napag-usapan natin 'di ba about or na ipakita ko sa iyo kung paano ang sample ordering. So basically, we see how the customer can order sa website mo, paano mo siya malalaman, ma-access yung nasa website mo na yung order ng customer. And then, ano na yung next na gagawin kapag nandun na yung order ng customer. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. But before we proceed to the ano yung gagawin, pag-uusapan muna natin dito anong kaibahan, the difference between a personal or customer account versus an admin account. Okay? Kasi marami kasing nalilito dito sa gumagamit na ng gratis account ngayon. Maraming nalilito kung ano ba yung difference ng dalawa. So balik tayo dito sa ating dashboard. So basically, kasi gumawa ako ng website ko, 'di ba? Pinakita ko sa inyo mga previous pa na lessons. Created this Clubano Online Grocery. So, ito yung kapag ikaw yung admin, kapag i-click mo yung pangalan mo dito at the upper right part of your website, pag i-click mo yan, automatically mapupunta siya doon sa yung admin account. So, this is the admin account. Okay? Admin account, basically, nandito yung mga category, no? Product, mag-add ka ng products, mamonitor mo ano yung products, payments, 'di ba, users, setting, at etc. yung training. Of course, itong mga ano na to, mga section na to, hindi dapat to makikita ng customer mo. Ikaw lang dapat kasi ikaw yung admin account. So yan yung difference ng admin account. So yan yung nature kung anong meron sa admin account. 'Di ba? Monitor mo dito yung order ng customer. Okay? Now, ano naman yung customer or personal account. So, balik tayo. Kunin natin yung kunin natin yung website link mo or website link mo tapos mag-access tayo ng ng incognito. So, again, ang incognito is i-click mo lang itong tatlong dot. And yan yung sa Google Chrome. Iwan ko lang doon sa ibang browser. But here in Microsoft Edge, ito rin tatlong dot. Itong yung Microsoft Edge, no, may tatlong dot dito. Tapos itong new in private window. So, yan yung equivalent ng incognito sa Google Chrome. Ito kasi is window or Microsoft Edge. So, new in private window naman yung term sa kanila. So, dito sa Google Chrome, again, new incognito tayo. Okay, tapos i-paste natin dito yung website link. Tapos i-access natin yung account ni yung pangalan ng sample ordering natin ni Juan de la Cruz. Yan, i-access natin yung yung account niya. Kung makikita nyo ngayon doon sa account ni Juan de la Cruz, which is yung customer or personal account lang ni Juan de la Cruz, makikita mo doon na ma-access lang niya is yung yung personal account lang niya. Okay? So login tayo. And using the login access of Juan, di ba? Ginawa natin is juan.dela.cruz@gmail.com yon, yung ginawa natin. So mag-access lang So login natin yung account ni Juan de la Cruz. Yon. So ito na yung account ni Juan de la Cruz. As you can see here, kapag i-click ni Juan de la Cruz yung customer mo, sa customer side mo, pag i-click niya itong upper right portion, yung pangalan niya, mapupunta siya doon sa account. Personal account niya. Nakita mo, tatlo lang yung option dito. While if in the admin account, yung admin account mo, marami. So dito sa personal account ni Juan de la Cruz, tatlo lang yung makikita niya. Meron siyang account, ito, kung saan niya pwedeng ma-change yung email address niya, no, yung password niya. Then, orders section. Dito sa order section, dito niya mamonitor yung customer niya, yung status ng order niya. Yung order pala niya, hindi customer. Status ng customer niya, no? Pwede niya rin, kung hindi pa na-process, pwede niyang ma-delete pa yan. Pero kapag processing na yan, hindi na yan pwede ma-delete. So, yan, makikita niyo details. Sa pag-i-click to ng customer, makikita niya yung ma-review niya, again, yung in-order niya. Yan, nandito yung mga orders niya, magkano yung babayaran niya. No? And then, saan niya babayaran? Makikita ng customer yan dito. Alright? And then, this is the
personal or customer account na tinatawag natin. Yung admin account naman, doon sa may-ari, sorry, dito yung mga recordings natin, doon sa may-ari, which is ito. Okay? So, andito yung order ni Juan de la Cruz, oh. So, pwede ko na ngayong manipulate. Na ngayon, ikaw, okay, take note of this ha, kailangan tandaan mo to, ikaw, as an admin account, the owner, meron kang admin account, but at the same time, meron ka ring personal account. Alright? Paano yan? Saan yan makikita? So, as you can see, dito sa admin account, may dashboard dito. Dito sa dashboard mo. Admin account to, no? Kasi marami. Dito yung mga products, mga categories. I-click mo itong personal section. Okay? Kapag ka-click mo yan, ayan. Nandito ka na ngayon sa personal account mo. Okay? Diba? Katulad lang din ito nung kay Juan de la Cruz na account. Right? Diba? Ayan, 3 lang. Ikaw, ang personal account mo, 4. Kasi meron kang admin para makabalik ka doon sa admin. As you can see, yung personal account mo, kung ikaw yung may-ari ng website, meron ka nitong admin para mapunta ka sa admin. Pero si Juan de la Cruz na customer mo, walang admin because hindi siya customer. Hindi siya may-ari. Customer lang siya nag-order sa iyo. So bakit meron na kahit ikaw yung admin, meron ka ring personal account? It's because yes, tama yung nasa isipan mo because of the point of sale system natin. Right? Or ikaw din mismo, pwede ka ring maka-order sa sarili mong website. Okay? Pero ang pinaka-main talaga purpose bakit meron kang sariling personal account kahit ikaw yung administrator is basically because of the point of sale. Diba? Kasi sa point of sale, ikaw na yung maglalagay ng mga items using the barcode. Itong barcode na to. So, pag-uusapan natin yan, yung about sa point of sale sa next module na lang. So again, at least ngayon, naintindihan mo na yung difference ng personal account sa admin account. So basically, kapag ikaw yung may-ari ng website mo, ikaw yung owner, or ikaw yung gumawa, or ikaw yung admin, kapag i-click mo itong pangalan mo at the upper right section, sa taas, dyan sa ulo ko, sa pinakataas, click mo yan, mapupunta ka automatically sa admin account mo kung ikaw ay may-ari or admin ka ng website mo. Okay? Habang yung sa customer mo, ayan, kapag i-click nila yung pangalan nila dito, mapupunta lang sila sa kanilang personal account. Okay? And then, ikaw din, as an admin account, meron ka ring sariling personal account. Okay? So, pwede ka magpalipat-lipat. Admin naman ako. Okay? Then, personal account na naman ako. Okay? Admin na naman ako. Okay? Vice versa. Okay? So, I understand or I hope na naintindihan mo na yung difference ng admin account at personal account. On the next na lesson, okay, pag-uusapan na natin anong next na gagawin mo, okay, regarding sa order ng customer. Kasi, yan, nakapasok na yung order ng customer mo dito. Okay? Ano na yung next na gagawin? Ano na yung next step dito? Kung meron ng order ng customer. Okay? So, I'm going to discuss with, I'm sorry, hindi na natin yan i-discuss dito sa module kung anong gagawin sa orders na yan. Sorry ha. But we will going to discuss that on the next na mga modules. Actually, doon sa module regarding about how to set up kung may physical store ka, and then how to set up kung wala ka namang physical store. Which is, basically, we're going to focus on tackling that one on the next modules na natin. Alright? So, on the next lesson, pag-uusapan na natin is about understanding these others section here sa admin account mo kasi napag-usapan na natin, di ba? Yung dashboard, ito yung dashboard, yung category na ano na natin to, na-tackle na natin to. This category, pwede ka rin mag-add, which is basically, pag-uusapan natin yan on the next pa na mga lessons. And then, adding products, ayan. Kung paano kung talagang fresh, 'di ba? Dati naka-upload na yung products. What if fresh na product or hindi kasali yung product sa mga initial products, paano 'yon? So itong product create, we're going to discuss that on the next na mga section, mga videos. Then we have already tackled this all products here. Nag-load na tayo ng initial products.
Payment section, natakil na natin. Then, next na itatakil natin is about ito sa users, no? Itong insights, which is basically itong insights, makikita mo dito kung magkano ba yung sale mo within the day, no? Ano yung mga products na top selling products mo, para kapag kasi alam mo yung top selling products mo, i-focus mo ngayon yung, kung example, meron kang tindahan, i-focus mo ngayon na yung mga items na yan yung bibilhin mo kasi nga top product sila eh. Okay? So yan yung sa insights. So gamit na gamit ito when we going to talk about the point of sale system. Is pag-uusapan natin again sa mga next na mga modules. So make sure talaga guys, make sure talaga na isa-isahin mo, i-understood yung training na to, isa puso, isa isip mo hanggang sa dulo para maintindihan mo ng mabuti. Kasi super gamit talaga itong mga matutunan mo sa training na to kapag pinanood mo talaga sila at even pa nga kung pwede lang ulit-ulitin mo pa siyang panoorin para mas maintindihan mo talaga. So itong insights, gamit na gamit to, malalaman mo na within the day or within a certain period of time magkano yung sales mo. Makikita mo rin dito yung magkano yung net profit mo, no? Magkano yung capital mo, net profit, delivery fees, so on and so forth. We're going to talk about that more pa. Sa settings naman, pag-uusapan natin to and other pa dito, mga section. Right? So, on the next lesson, pag-uusapan na nga natin yung regarding sa, sana ba yung kodigo ko dito? Regarding sa admin setting and user management. So, pag-uusapan natin yung homepage naman, explore pa natin ng mas mabuti yung homepage mo, yung shop mo, anong meron dyan. And then, pag-uusapan natin yung settings, and then, users management, etc. And, isa din pala sa pag-uusapan natin on the next na mga video is yung secret hack, how you can upgrade your account for free. Okay? Free account ka na, pwede ka mag-upgrade ng free. Abangan mo yan sa mga huling lessons natin sa module na to. So, go ka na ngayon. Proceed ka na sa next video.